Matapos po lumabas sa inyong lingkod saka sa ibang newspaper reports po, sa ibang online yung ginawang pangingikil ng grupo ni Jude, tinakot niya po yung mga Bombay sa Iloilo. Ang pananakot po ay kung ayaw daw nilang makulong at ayaw nila may mangyaring masama, wag nilang ituloy yung planong pagsasampa ng kaso. Kasi nung isang araw po, may mga grupo po ng Bombay ang desididong magsampa ng kaso laban sa grupo ni Jude. Dahil unang-una, hindi lahat sila may kakayahang magbayad ng hinihinging halaga ni Jude. Pangalawa, hindi po tama ang ginagawang pangingikil ni Jude dahil mistulang kidnap for ransom po ang ginagawa ni Jude. Huhulihin ka, papalabasin na huli, pero kidnapping po yun. At marami po akong abogadong nakausap na kung makakasuhan si Jude, hindi lang po extortion na naabutin itong asunto, kundi kidnapping din po mismo. At yun na nga, tinatakot ngayon ni Jude yung Indian community sa Iloilo na pagka may nagsampa sila ng kaso laban sa grupo ni Jude, may mangyayaring masama sa kanila. So bigla tayong napa-live dahil may bagong impormasyon. And disclaimer lang po, yung title ko ay nagtatanong, may question mark. Kasi ang balita ko po, ang pinaka-latest mo na impormasyon na pumasok sa akin, yung ibang mga complainant na Bombay, tinatakot ni alias Jude na nagpapakilalang bata ni Secretary Boying Rimulya at bata rin daw po ni Commissioner Norman Tansinco. Jay Santiago, good evening, sir. Pinky Punky, good evening from Coronadal City. Uy, maayo. Maisel Chong, hi, Sir Marlon. Shout out sa pamilya Echeverry. And bago ko makalimutan, bago ko magdadaldal, happy birthday muna kay Mr. June David ng Manila Standard. Nagdiriwang ng kanyang birthday. Tapos syempre sa mga obnoxious boys sa Santa Mesa, dyan sa Japan. Yung bigla, tulad ng sabi ko kanina, bigla tayong napa-live kasi accordingly dun sa impormasyon na natanggap natin, tinatakot ni alias Jude yung mga complainant na Bombay. Ito yung report natin, yung sinasabi nating Mekos scam. And naging topic din pala siya ng idol nating vlogger na si Ma'am Maharlika. Siguro natabunan yung information, nagkaroon din ako ng information tungkol doon sa nangyaring hulidap sa Iloilo City na pinamumunuan ng isang alias Jude. Nang check ko ang isang Jude, walang sa pagkakaalam ko sa pagkaka-check ko, walang Jude ang Iloilo Immigration Office, kundi merong Jude ang Bureau of Immigration, si isang nagangalang Jude Hinola na siya naman yung regional head ng Calabar Zone. Ang Calabar Zone, ito po yung Region 4A, yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. I'm not sure kung iisa tong Jude na tinutukoy natin, saka si Jude Denola, pero madali naman ma-check yan kung totoo yung ipinalabas na statement ng tanggapan ni Commissioner Tansinco na nagsasagawa na sila ng investigation tungkol dun sa alleged extortion. Actually, hindi siya extortion. May nagsabi sa akin, kidnapping ang nangyari. Para doon sa mga hindi pa nakamonitor nung nakaraang vlog natin dito sa Tea Off with Puri, ang nangyari po, may isang mission order na allegedly dala-dala ni alias Jude pumunta ng Iloilo City. Doon sa mission order na yon, nakalaman doon yung pangalan ng dalawang fugitive Filipino-Indian nationals. Ang nangyari, hindi niya po nahuli yung dalawang Bombay na yon. Sa halip, ang hinuli niya po ay 33 na Bombay ang ni-round up nung operation na ginawa ng grupo ni Jude na nagpapakilalang taga-Intel Division ng Bureau of Immigration. Ang hepe po ng Intel Division ng Bureau of Immigration, si Mr. June Manahan, na base rin sa mga nagpapasokang report, kung parang ang mga immigrations officers natin ngayon, mga modelo na ngayon ng mga branded shares
Lacoste, ay hindi lang Lacoste, Louis Vuitton, tapos lahat may mga bagong kotse. So, dapat yata buhayin yung lifestyle check sa BI, no? Ano tingin niyo po? Yun. So, sa dalawang nakalagay doon sa mission order, hindi po nahuli yung naging ni Jude, ni napakatapang ni Jude. Hindi niya nahuli yun, kundi ang hinuli niya 33 Bombay. At doon sa 33 Bombay, pinakawalan po yung pinakawalan yung, alam nga, double check natin ha. May hina tayo sa math eh. Pinakawalan yung 19 dahil nagbigay sila ng 350,000 pesos. Kung ito-total natin si 19 persons na nagbigay ng 350,000 pesos times 350,000 pesos, 6.65 po ang unang-unang nakulimbat ni Jude. Ang natitirang 14 po na iniwan niyang makulong at sinampahan niya daw ng kaso ay pinagpiyansa naman. Ito ngayon ang siste. Dahil dun sa nangyaring pag-round up sa mga Bombay sa Iloilo, kumalat to sa buong Filipino-Indian community, hindi lang po sa Iloilo City, kundi sa Bacolod, sa Bohol, at hanggang Davao pala, hanggang Cebu. At kumalat to, nagpatawag ho ng meeting. Ang natatandaan ko rin, Miss Tamber, saka si Kumar. Check ko lang rin uli yung name nung presidente ng simbahan ng Bombay. Nagpatawag sila ng meeting at hininga ng pag ikaw Bombay ka na nasa Iloilo City, kailangan mo maglagay kay Jude ng 300,000 pesos kung ang edad mo ay 50 anyos pataas at kung ang edad mo naman ay 49 anyos pababa, tagta 30,000. So, ang pumasok na impormasyon sa atin, after niyang naiuwi yung 6.5 million at after niyang i-meeting yung mga Indian community sa Iloilo, doon sa isa meeting na yun, kailangan niya makapag-produce ng 20 million para bilang regalo raw kay Secretary Boying Rimulya. Daw, yun ang nakakarating na report sa atin. Hindi natin alam kung may clearance talaga to ni Secretary Boying. Pero sobrang lakas po ng loob ni Jude para sabihin ito at ipagmalaki na kailangan niya i-produce yung 20 million pesos bilang regalo kay Secretary Boying Rimulya. Ang nangyari, pagbalik ng Maynila, bumalik po uli ng Iloilo. Bumalik uli ng Iloilo si Jude at may kinuwang 10 million pesos. Ang nangyari pa po, matapos po lumabas sa inyong lingkod saka sa ibang newspaper reports po, sa ibang online yung ginawang pangingikil ng grupo ni Jude, tinakot niya po yung mga Bombay sa Iloilo. Ang pananakot po ay kung ayaw daw nilang makulong at ayaw nila may mangyaring masama, wag nilang ituloy yung planong pagsasampa ng kaso. Kasi nung isang araw po, may mga grupo po ng Bombay ang desididong magsampa ng kaso laban sa grupo ni Jude. Dahil unang-una, hindi lahat sila may kakayahang magbayad ng hinihinging halaga ni Jude. Pangalawa, hindi po tama ang ginagawang pangingikil ni Jude dahil mistulang kidnap for ransom po ang ginagawa ni Jude. Huhulihin ka, papalabasin na huli, pero kidnapping po yun. At marami po akong abogadong nakausap na kung makakasuhan si Jude, hindi lang po extortion na aabutin nitong asunto, kundi kidnapping din po mismo. At yun na nga, tinatakot ngayon ni Jude yung Indian community sa Iloilo na pagka may nagsampa sila ng kaso laban sa grupo ni Jude, may mangyayaring masama sa kanila. So, merong GERGER dito, Bureau of Immigration Edition, no? At ito pa ang matindi. Ito, medyo tinake-note ko eh. Pagka may nagreklamo, papalabasan daw sila ng mission order. At yung mission order na yon, pipirmahan ni Commissioner Tansinko para yun ang magiging sandata nila para maaresto o mahuli yung mga Bombay na nagrereklamo. So, simpleng pagbabanta at simpleng harassment din ito
At syempre, ayaw ho ito ng mga negosyanteng Bombay, malalaking negosyante man o hindi. And bago ko makalimutan ha, yung mga Bombay na tinutukoy natin dito, hindi lang ho ito yung nakikita natin sa labas na nagpa 5656, kundi meron din ho rito mga big time na Indian nationals na naghahanap buhay po sa Iloilo na posibleng na pwede nga sabihin natin mga foreign investor din sila eh. Na hindi lang ganun kalaki, pero may mga big time po, hindi lang super big time. Pasensya na ho kayo. May mga, ang dami na hong messages. Basahin ko lang po muna yung detalye ko bago ako maligaw. Etong si Jude pala dati nang may kaso sa BI. Ang kaso niya ho ay kidnapping. Tapos, kasi ang sistema talaga noon pa raw nung Jude na to na nagpapakilalang tao ni Secretary Boying ay lalabasan nila na kahit legitimate yung dokumento na hawak ng mga foreigner na nandito sa atin, pipilipitin nila, hanapan nila ng butas para perahan. At yung kasong yun, at yung kasong yun yung kaso dati ni Jude, nangyari to sa Angeles City, sa Pampanga. Kung tama yung informasyon ko, mga Korean nationals ang mga nabiktima niya rito at dumulog sila sa BACC. So, tama-tama, speaking of BACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption, umaasa tayo na harinawa, malaman to ng BACC o yung mga nagtatanong kung saan pwede magreklamo, pwede po kayong dumulog siguro sa BACC muna mismo at si BACC po ang makipag-coordinate sa magaling na sekretaryo ng ating Department of Justice. Kasi sigurado naman po tayo na tutulungan kayo ng BACC sa pamumuno po ni Mang Boy Evangelista. Tulad ng nasabi ko, ginagawa ng grupo nito ni Jude ay hulidap kahit may dokumento, kikidnapin, tapos ikukulong, nakahinga ng pera. Kung sa pagkakalam ko, more or less, nasa 200,000 pesos po. 200,000 ang Bombay po ngayon, nasa buong Pilipinas. At kung i-compute po natin ang 200,000 na Bombay na kayang kikilan ng grupo ni Jude, sa halagang, palagay na natin conservative estimate na 300,000 pesos kada isa, paano ba to sa mathematics? 6 trillion? Hindi ko na alam, di ba? Ganito kalaki. Kaya yung ibang Bombay sa iba't ibang lungsod o probinsya, nag-aalala. Kasi kung kayang-kayang gawin ito sa Iloilo City at nangyayari na rin daw ngayon sa Bohol at Bacolod, hindi malayo mangyari rin to sa iba't ibang panig ng bansa at lahat sila peperahan na lang. So, para wala na umiiral na batas sa bansa at lalo alam naman natin yung immigration na sandamakmak na reklamo at sandamakmak na anomalya na rin ang naririnig natin. Napupuno ako, binabahaw ako ng mga comments. Jean Bless Jalmash, Sir Marlon, narinig ko na ang vlog ni Ma'am Marlica about sa chief ng PDEA. Grabe sila, kaabusado sa posisyon at tungkol sa mga Bombay. Opo, kanina may nagda-drive lang ako. At ito, papunta ako sa isang meeting ko. Bago pumunta dito sa isang meeting ko, ang galing ng detalye ni Ma'am Marlica. Kung authentic yung video na yun, maraming dapat ipaliwanag si General Lasso. Anyway, aralin pa ho natin yung kasi medyo pahapyaw ko lang po na napanood yung vlog ni Idol Maharlika. MPP, hi Sir Marlon, si Arnulfo Marquez. Watching Sir Marlon from Perth, Australia. Wow. O, Rosaline Busaing, like po tayo. Sabi ni Rosaline Busaing. Thank you. Canadian Pinoy, shout out po sir. Big fan of you guys. Ang galing nyo po. Sana dumami pa manonood nyo. S3W Gaming, hello po Sir Marlon, nakaabot sa live. Thank you. Si S3W Gaming, lagi nating nababasa, nagko-comment dito. Thank you sir. Hindi kayo nagsasawang suportahan yung vlog ng third floor studio. Sabi ni Maria Lenny Sumagang, hi sir, good evening, watching from Norway. Jing Bless Jalmash, sabi naman niya, kaluoy man kung ang mga Bombay madula sa Pinas, ay kaluoy man ang mga imol sa Bacolod, Cug, Iloilo. Totoo po. Totoo. Kakaawa po. Ang salitang kaluoy yun, nakakaawa po. Kasi unang-una, kung may problema sila sa
immigration tungkol sa documentation nila para manatili dito sa Pilipinas, meron ho tayong batas na pwede nilang bayaran at yun lang ho ang pwede nilang pagmultahin. Pero para gipitin sila, huhulihin, kahit legal yung dokumento nila, hindi ho tama yun sa isang demokrasyang bansa na katulad ho ng Pilipinas. At sila po, kaya ho nagpunta sila rito kasi gusto lang ho nila na gumanda yung buhay nila at hindi mapasama. Ang problema, nakakatulong na nga itong mga Bombay na to sa ating mga kababayan at pati sa ekonomiya, may mga grupo pa, may mga tao pa sa gobyerno na katulad nitong isang alias Jude na gumagawa pa ng pananalbahe para sila perahan, hututan, at kung ano-anong kasamaan pa ang ginagawa. Itong si Jude, hindi ko talaga alam saan ka kumukuha ng tapang ng mukha, Brad. Kayang-kaya mong dalhin yung kinikita mo sa pamilya mo na medyo hinay-hinay. Hindi kita kilala, pero sa dami ng sumbong sa'yo, naniniwala ako na may paglalagyan ka sa itinatakda ng batas. Ang ginawa mo, kaya ako biglang napablog, doon ako nagulat eh. Bumalik ka pa, kumuha ka ng panibagong 10 million kasi yahabol mo raw na 20 million kay Secretary Boying, tapos ngayon, tinatakot mo sila, di ba? So, we'll see. Siguro yung iba matatakot mo, pero may mga naririnig na ako na may mga kausap ng abogado At ginagawa mo to, ang catch rito mga ka-third floor, nagagawa pa rin to ni Jude kahit naglabas na ho ng statement ang Bureau of Immigration na nagsasagawa na sila ng investigation tungkol doon nga, dito nga sa nangyaring extortion sa Iloilo. So, ano ba to, Ma'am Dana, Commissioner Tansinko, press release lang ba tong motherhood statement lang na kunwari may ginagawa kayong investigation? At dapat, kung talagang may ginagawa kayong investigation, ang una nyo pong gawin, Ma'am, Sir, ba't hindi nyo muna i-floating status si Jude, di ba? Automatic yan sa PNP, pagka ikaw na may under investigation ka, i-floating status ka po. Hindi ka ho sisipakin agad sa pwesto, pero i-floating ka kasi may due process ho tayo. Pero dapat ka ho i-floating status para hindi ka ho maka-impluwensya yung akusado, yung inaakusahan na yun, para hindi siya maka-impluwensya doon sa ginagawang kaso laban sa kanya. So, yun ang asahan natin. Siguro, sa bukas ho, palaspas, at Lunes Santo na ho. Siguro after Holy Week, bantayan ho natin. Yun ang abangan natin kung kailan i-floating status itong napakabait na si Jude. Di ba? Kung ikaw yung Jude Enolan, we'll see. Si Mr. Jude Enolan, ikaw yung sa Calabarzon, kung hindi ikaw yan, message lang ho kayo rito. Message lang ho kayo rito. At boss, matagal na po tayong nagsusulat sa Bureau of Immigration and kakaiba po at alam nyo naman ho nangyari dun kina Argusino, kina Robles, di ba? Yung extortion naman doon sa Pogo. Tapos naging controversial pa yung Pastillas scam, di ba? Huwag nyo nang antayin na umabot pa to uli sa Senate hearing dahil sa dami ng unang problema, sa dami ng investigasyon na ginagawa ngayon sa Kongreso, sa Senado, hindi malayo, lalo at mainit pa rin yung usapin ng Pastillas scam, hindi malayo na magkaroon ng part 2 nito at ito yung tinatawag nating mekos-mekos scam. Kaya sobra tapang mo, Sir Jude. Ibang klase ka. Bilib ako sa tapang ng apog mo, boss. Sabi ni OFW Channel, grabe, nakakaluha at nakakagalit na ang kabulastugan ng bagong bangag administration. Butod na butod sa dami, parang tiyan lang ni President Lisa Este First Lady Lisa Ahas. Sabi po ito ni OFW Channel. Binabasa ko po yung ng ating mga netizens. Triggerman, good evening, sir, watching from South Korea. Good evening po, Sir Triggerman. RR Onang Lopez, magandang gabi po sa lahat. May naka-peace bomb pa. Malamang DDS to. Good evening po sa mga DDS, no? Carol Publico, more power to you at third floor studio. Triggerman, bago pa dumating malaking negosyo sa Bacolod, mga Indian national na ang mga nagne-negosyo dyan. Totoo naman to. Yung barter trading nun, hindi lang naman China at saka pati Bombay, di ba? At nagtatrabaho lang po sila. Kayo, binigyan kayo ng pagkakataon magtrabaho sa gobyerno. Gawin nyo rin naman ng maayos. At wag pang-hold up ang gawin nyo. Wag ang pangingindap. Naintindihan mo ako, Sir Jude? Anyway, Radiant wonder during the time of FPRRD, if there is such a kind of incident, government people extorting others, PRRD will throw explosive to those
people and remove immediately from the government. Totoo po ito. So, tulad ng sabi ko nakaraan, no, parang wala pa tayong nakikita nasa sampulan, no, na nasisibak sa issue ng graft and corruption. And hindi naman tayo nawawala ng pag-asa. Umaasa po tayo na bukas makalawa, may masampulan at wag lang muna basta sibak. Bigay natin yung tamang due process para kay Sir Jude. Pero yun lang muna. I-relieve nyo muna siya. Lagay nyo sa floating status niya. Kasi Commissioner Norman Tansinco, sir, and Secretary Boying Rimulya, sir, nakakapagtawag pa po yung bata nyo. Tinatakot pa po yung mga kaawawang Bombay sa Iloilo. Sabi ni Maria Elisa Villar, nakabalik na ba ako? Nawala ako. Crescencio Prado, Sir Marlon, naka-live si Miss Marlica ngayon tungkol sa Jumbagan at kay Attorney Glenn at mga Kongreso on topic. Uy, sorry, napasabay ako. Hindi ko inaasahan. Talagang binigla ko lang po mag-live ngayon. Minabuti ko lang ako kasi natatakot to yung ibang mga Bombay. Tinatakot na nitong si Jude na sana may mag-advise din. O hindi naman talaga dapat may mag-advise kina Commissioner Tansinco and Secretary Boying. Kasi SOP po yun. Pagka meron nung inirereklamo, dapat po i-floating status siya. And ang aga po ng statement nyo, nang pinalabas nyo sa media, naglabasan po sa mga broadsheets and sa online na pinaimbestigahan nyo yung alleged extortion activity sa Iloilo. Pero, motopropyo yun ha. Sabi ko nga, nakaraang vlog ko, good move yun. Pero isa pa rin yung good move, kung motopropyo, i-floating nyo muna yung mama. Nagtatawa po. Saka i-check nyo po kung sino yung may hawak ng mission order. Kasi sila po yung sila po may bitbit o mabigat doon sa mission order, 2 Bombay lang, pero ang hinuli nila 33 at yung 11 hinututan ng pera, tagti 350,000. Oh yes, YouTube no. Ano to? Hindi ko maintindihan. Sorry, OFW channel, Duterte pa rin. Wow. Actually, marami nang nagsasabi, iba pa rin talaga yung pamalakad ni Duterte kumpara sa kasalukuyang administrasyon. At ako mismo, umaayon ako sa mga ganong obserbasyon kasi personal observation ko ito at tulad ng sabi ko, tumataas na naman yung antas ng krimen at tulad ng sabi ko, eto, naghanap na naman yung corruption. Ito na lang, isang buhay na halimbawa at pinaka-latest na halimbawa, yung nangyaring ulidap sa Iloilo na kagagawa ng isang alias Jude na nagpapakilalang tao ni Commissioner Tansinco at tao ni Secretary Boying Rimulya. Uulitin ko po, hindi ko sinasabing totoo ito, pero the mere fact na may ganitong tao kayo sa Bureau of Immigration na lantaran kung gamitin ang inyong pangalan, sir, dapat maging challenge sa inyo to dahil isang malaking dungis at batik na ito sa inyong pangalan. Lalo naman si Secretary Boying na alam nating may karamdaman. Sir, may pagkakataon no, ipakita natin yung tapang natin. Legend Wonder, great job, third floor, for exposing this huge syndicate in the government. You are a good source of information. Mabuhay po kayo. Uy, thank you po. Thank you. Nagkataon lang ho, may mga dumarating na sumbong. Kaya nga ho yung, may mga ganitong information. Kaya nga ho yung isang vlog ni Yusek Pam, yung Dear Pami, yun naman yung sa public service. Pagka may mga po, iparating nyo lang po sa amin, ibabalidate po namin. Hindi naman, sa mga, ibig sabihin, hindi po porke nagbigay kayo ng information, gagamitin agad namin. Binabalidate po muna namin. Ako po mismo, binalidate ko muna to nung narating ko tong information na to. At nagulat din ako at natuwa. Nagkaroon din ng ganitong information si Miss Maharlika. So, ano nangyari sa validation ko? Totoo po na may nangyari ulidap at totoo, bilang patunay na totoo, may ilang grupo na ho ngayon ng Bombay ang kumakausap sa ilang abogado at nagplanong magsampa ng formal na kaso laban kay Jude at sa mga grupo niya sa Intelligence Division. So, ang antayin ho natin, dahil yung isang information ko, ang dati ring nagsampa ng kaso kay Jude ay ang Volunteers Against Crime and Corruption nung hinulidap naman o kinidnap nila yung mga Korean sa Angeles City. We'll see po kung magkakaroon ng papel ang BACC and I hope sa mga nagtatanong kung saan, kaninong grupo tamang tumakbo, tingin ko isa ang BACC. At tingin ko naman kung formal naman yung isasampan yung kaso, asikasuhin nyo ito ng Department of Justice. Kaya lang, sa ngayon pa lang ang medyo nakakadismaya, kahapon medyo mahanga tayo dahil biglang sabi, motopropyo, iniimbestigahan, bakit hindi nyo nga plinoting? Bakit nakakatawag pa? Nakakatawag pa sa mga Bombay, tinatakot pa ho yung mga Bombay. MPP, tayo ang nasampulan ng abi ng presidente.
Paano nasampulan ng MPP? Nasampulan ng budol? Maraming maraming umasa ng pagbabago. Maraming umasa ng ikagaganda ng buhay. Maraming umasa ng continuous na programa ng Pangulong Rodrigo Duterte sa unang-una sa giyera kontra droga, sa graft and corruption. At doon pa lang medyo laylay na po Laylay yung kasalukuyang administrasyon na sana magising sila. At isa pang nakakadagdag laylay, yung syempre yung pinangakong bigas, yung pinangakong renewable energy, pinangakong wifi, pinangako nung nakaraang SONA na bilang na araw ng mga smuggler, hoarders, pero magsosona na lang sa darating uli na July. Wala pa tayo nababalitaan. Ang nababalitaan natin, panay abroad. At ito nga yung huling vlog namin ni Yusek Pam, yung sinasabi ni Ma'am Marlica na may bugbugan pa nangyayari. Na hindi magandang tingnan kung totoo man yun. Na hindi magandang tingnan ng presidente natin at ang first lady natin ay napapaulat na babalitaan na normal ang pag-aaway pero para magkasakitan at may nahulog pa sa hagdan, may nabukulan. Sana hindi totoo. Kasi ako, bigla ko rin naisip, kung nahulog sa hagdan, hindi lang bukol yan. Sa edad po ng ating First Lady, malaki po ang posibilidad na kung talaga nahulog sa hagdan, baka nabali ang pahunang buto. At sana hindi totoo. At sana wala nangyari masama kay First Lady. Kasi kahit naman anong sama ang tingin ng iba nating kababayan sa kanya, ang inaasahan lang natin magsabi siya harapin niya yung tanong ng taong bayan na kung totoo ba na masyado na siya nakikialam sa pwestuhan ng gobyerno. Mina, may pakulay si Mina. Ano ba yung hindi ko natanong kanina kay Yusek Pam kung ano yung ibig sabihin ng pakulay. Tom, Earth hour na sa mga nakilahok at nagpatay ng ilaw. Be alert and ingat, baka may mga kawatan na sa balis. Uy, may Earth hour ba? Sorry ha. Ay, Mina, thank you. May pinadala ka pala. Annalie Valerio, good evening Sir Marlon. Pare-pareho tayong binudol na nakakasama ng loob. Sinisira yung mga totoong naglilingkod gaya ng mga Duterte, walang katulad. Sabi po ni Annalie Valerio. Lala, palagi pinag-usapan ang topic yun na ibang vlogger at marami na commercial pumapasok sa vlog nyo. Good luck sa inyo at ingat din kayo. Uy, sa commercial, thank you May bago kami ngayon yung LSS. Yung like, share, and subscribe. At may pinapauso kami ngayon. Yung DSA, don't skip ads maraming salamat po. Napakalaking bagay kung hindi kayo nag-i-skip ng ads dahil kahit papaano pinangrorolyo rin po namin. Hindi ho kami nagmamalimos pamagitan ng ads malaking bagay kasi may mga binibili rin ho kami At saka ako, yung mga ka-meeting ko po nagbibigay impormasyon, syempre papakainin mo konti, lalo yung luluwas. Gusto ko lang wala rin ho palang pinagkaiba ang vlogger sa reporter. Kasi bilang police reporter ganun din yung ginagawa ko. Minsan, nagtatanim ka talaga ng asset sa baba, nagtatanim ka ng pakikisama, at yung mga information na to, na dumarating sa akin to sa immigration, lalo rito tungkol sa napakabuting si Jude. Ito? Resulta na lang ho ito ng mga nakasama ko sa Bureau of Immigration na kung saan sila rin naman tinatakbuhan ng complaint ng mga Bombay mula sa Iloilo. Kaya kung may nagtatanong sino ang source ko, taga Bureau of Immigration din po kasi balitang-balita ko. Kasi sa isang agency po ng gobyerno, kapag may nangyaring anomalya o kabulastugan, kakalato yan sa kanila. So ito nangyari kay Jude, kumalato agad. Kaya nga after nung vlog natin, nagulat ako, bumalik pa raw yung mama. Sabi ko nakaraan, ang bitbit 6.5 million. Bumalik pa, ang bitbit 10 million. So, di ko alam, papacheck ko nga uli. Alam ko yung pangalan nung, sorry hindi ako naglilista at nasa isang meeting pa ako. Medyo tumakas lang ako. Yung kanina po na pangalan, yung sa simbahan, sana sila maging hindi sila yung maging katulong ng mga kababayan nilang Bombay na sa pagsasampa ng kaso, sila rin yung maging witness at testigo at hindi sila yung maging kasakapat o kasabwat ni Jude kung paano hututan yung kapwa nila kababayan. Ang tinutukoy ko rito ay si sorry.
Mahina ang memory ni lolo nyo. Si Stamper at saka wait lang Kasi sila ho yung yung pinuno ng simbahan ng mga Filipino Indian sa Iloilo. Ito po si Sulender Kumar at si Jagmohan Estamber. So, malaki, kaya ho kayo, naniniwala ho kaya kayo pinagkatiwalaan ng mga kababayan yung Bombay dyan sa Iloilo para ho sa interes ng mga kapwa nyo Bombay. At sana ho, mali yung dumarating sa akin information at kung kayo rin makakapag-deny, itanggi nyo, magbigay kayo ng pahayag dito. Open na open po kami rito sa third floor studio na may dumarating ko na information na kayo pa raw yung kasabwat ni Sir Jude. At kayo pa raw yung nagpatawag ng meeting at kayo pa raw yung nanguuro sa ibang Bombay. Sana mali. At sana ma-check din kung totoong may standing warrant tong si Jagmohan Estamber na actually, hindi lang ho BI ang dapat rito eh. Sa mga authorities na ho, sa mga kaibigan natin sa PNP, sa mga kaibigan natin sa NBI, sir, check nyo po kung may standing warrant dito si Jagmohan Estamber. Kasi naniniwala ako kung ipagpapatuloy ng dalawa, kung base ito sa subong at hindi ulitin ko, hindi ko sinasabing totoo to, na kung talagang kasabwat ni Sulender Kumar at Jagmohan Tamber, si Jude, baka po pati kayo masampahan ng kaso. Naniniwala naman ako na may matitino pa tayong tao sa gobyerno na pag dininig itong kaso to, lalo sa DOJ, mapapatunayan po na naabuso at na nabalaura po yung karapatan ng mga kababayan nating Bombay sa Iloilo. At magiging presidente kasi to, pag hindi to na-aksyonan sa Iloilo, I'm sure nangyayari na ito sa iba pa. May binanggit akong pangalan nakaraan sa Mindanao na isang article o ilalabas ko na alam ko kung nangyayari ito sa Iloilo ngayon, mangyayari ito o nangyayari na ito sa iba't ibang panig ng bansa kung saan may mga banyaga. Wala ho itong iniwan na sa sinabi ni Joey De Leon na hanggat may bata, may itbulaga. Kasi sa mga kurapo, sa mga tiwaling tauhan ng Bureau of Immigration, hanggat may banyaga, may pinagkakapirahan sila. Na sana hindi naman mangyari ang ganon. Sabi ni Annalie Valerio, di ako nag-skip answer kahit sa team replay minsan. Uy, thank you. DSA member ka. DSA don't skip ad member. Sabi ni, wala akong hirap dito pagka dito ako nagpapasa. OFW, hindi amin ang bangag at ahas sa bugbugan nila. Hanggang ngayon nga, hindi pa umaamin sa bangag issue kahit halata naman sa the way magsalita at niwis ni BBM. O nga, no? Paano nga naman naamin kung totoo yung bugbugan issue? Eh kung yung issue nga nung sa pagko-cocaine, pagpupulburon, hindi pa masagot at lalong hindi pa ma-actionan yung hamon naman ni Pangulong Duterte na sabay sila magpa-drug test. Thank you sa mga hindi bumibitaw, Robby Ledesma. Mahaba na ba ako? Gusto ko lang naman talaga i-announce na itong sinasabi nila ng Bureau of Immigration na pinapaimbestigahan nilang si Jude dahil doon sa napaulat na extortion ay malaya pa hong nakakatawag, malaya pa hong nakakapaghasik ng takot sa mga Bombay sa Iloilo. Tama ba yung termino kong Bombay? Kaya gamit ko nakaraan Filipino-Indian. Wag ko magtatampo kung mali yung pagtawag. Alam ko kasi may mga na-offend sa salitang Bombay. Pero yun ako para mabilis lang ho. Ang point ko, si Jude, itong ungas na to, na tinatawagan pa yung mga tinatawagan pa yung mga complainant na pinapa-atras. Kasi pag hindi raw sila umatras, lalabasan daw sila ng mission order. O, di ba? Ang tapang? Ay, nako, ewan ko. So, hindi na muna uli ako magtatagal. In-announce ko lang tulungan nyo kami. Tulungan natin yung mga kababayan nating Bombay sa Iloilo at sa lahat. Hindi lang mga Bombay. Yung mga foreignero, alam mo natin may mga abusado rito. Pero alam sila rin kasama rin sila sa pagtulong sa paglago ng ekonomiya natin. Hindi lang sa turismo. Kundi sa economy at nakakapagbigay sila ng hanap buhay sa mga kababayan natin. Mga Bombayo, kahit 256, mga patingi-tinging utang ng mga kababayan natin na itatawid nila yung pangangailangan nila araw-araw sa tulong po ng 5-6 system ng Bombay. At alam ko maraming may ayaw sa ganung sistema. Pero sa ayaw natin sa gusto, may mga natutulungan po ang 5-6. At dito po sa insidente sa Iloilo, hindi lang ang mga tinatamaan dito yung mga
yung mga nagpapa 5-6 na Bombay, kundi may mga malalaking negosyante rin dito na piniperahan ng grupo ni Jude sa Intelligence Division. Yun lang. So abangan natin yung abangan natin yung magiging aksyon ng Bureau of Immigration at abangan din po natin yung mga isasampang kaso ng ng mga biktimang Bombay sa Iloilo. Actually, may tumawag na nga sa akin na ilang tropa sa DOJ, mga reporters. Sabi sa akin, Tol, kailan may magsasampa ba talaga? Sabi ko, meron eh. Kailan? Sabi ko, hindi ko pa alam. Pero sigurado ako, may magsasampang kaso. Kaya, Sir Jude, pag di ka umayos, ay ambot sa imo, dong. Ambot, ambot. Ingat po tayo lahat. Ingat. At huwag ka magtatampo sa akin, Jude. Kung dapat kunin mo to constructive. Kung hindi ikaw tong sinusumbong nila, kung hindi ikaw tong pinagbibintangan nila, patunayan mo na hindi ikaw. At eto si Jude Denolan, kung hindi kapangalan mo ba to, pakilinaw lang po. Hindi ko maganda yung mga report na nangyayari ngayon sa Bureau of Immigration. Crescencio Prado, dagang salamat Sir Marlon. Mapagpalang gabi sa lahat. God bless us all. Tinuod day. Bye. Tinuod. Cheryl Hernandez, gandang gabi Sir Marlon. Watching from Rome, Italy. Uy, sorry. Sa mga bagong tune in, talagang in-announce ko lang ho. Ito, pinaka-update. Ang pinaka-update, ano po, sa kabila ng investigation na sinasabi ng Bureau of Immigration against those extortion activities sa Iloilo ng mga miyembro ng Bureau of Immigration, meron pang may mga diskarte pa si Jude na tinatakot yung mga complainant na wag daw silang mag-file ng complaint, kung hindi lalabasin sila ng mission order. Sabi ni Victorino Alonso, stress na si Tunying sa inyo, galit na galit kasi bakit daw marami bumabaliktad kay Kutinga. Palagi pinag-usapan topic nyo ng ibang vloggers, marami ring commercial pumapasok. Thank you. Yung mga vloggers po, suportahan nyo po sila at tulad ho namin, kumukuha rin ho kami ng konting impormasyon at kaalaman sa kanila. Lalo sila Ma'am Marlica, Ma'am Sas, Ma'am Joey, yung Banatero Brothers, marami po. Sir Jojo Di Guzman pala, galing. Yung Travelers, yung naka-bull cap. Sorry, may mahina ako sa memory. Yung MVG, nangako si BBM 20 pesos kilo na bigas. Yung pala, 4 na 20 pesos ang kilo. Ingat po kayo, third floor. Baka mapag-initan din kayo from Calgary, Canada. Sabi ni MVG. Uy, thank you. Totoo po, yung issue ng bigas, marami akong ikukwento sa inyo sa susunod. Hindi pa lang ako napapanahon ngayon. Medyo iniipit ko po yung pondo. Pero, pangako yan. Sa Mind Your Own Opinion namin, ikukwento, ako mismo magkukwento kung paano nagawa ang press release ng 20 kilos na per kilo ng bigas. And muli, pinapa-stretch pa nila ako pero may isa pa akong meeting. Thank you po. Ingat po kayo. Salamat sa mga hindi bumitaw. Sa Team Replay, kayo na mabahala. At huwag nyo kakalimutan yung LSS namin. Hindi ito yung Last Song Syndrome. Kung hindi, ito yung like, share, and subscribe. At syempre, yung DSA, as in, don't skip ads. Muli, isang mapagpalayang gabi po sa lahat. At mabuhay po tayong lahat. Ingat po lahat. At gabayan pa tayo ng nasa taas. Thank you, Lord. Thank you, everyone. Paano i-end kaya ito?